Okay, this is the demo for the week 7. Bubuksan lang natin yung USB web server natin. And then sa USB web server, just double click this application. And then punta tayo sa root. And then sa root, you have to create a folder week 7. Okay, meron na akong ginawa dati. So, ito na yung week 7 natin na folder. And then, under the week 7 folder, kinopy ko na rin yung W3 CSS. Okay. So, i-demo ko yung panel and then the container. So, yung mga pictures na nakikita nyo ngayon, that is for our activity. Okay, so make it sure na meron tayong W3 CSS here. Okay, so let's start. Open ko na rin yung ID bracket natin. Okay, so sa ID bracket natin, meron na rin tayong folder ng week 7 here. And then, yung W3 CSS natin. So, ito yung importante file natin. So, just right-click, new file, and then we're going to create a demo.html. I-demo ko sa inyo yung container and then the panel. And after that, click that, and then gagawa tayo ng standard structure of the HTML. So, ito, nakagawa tayo na yung standard structure of the HTML. Again, so ililink natin tong W3 CSS dito sa head. Ilalagay lang natin, ilink lang natin. So yun, ito na yung code for the linking of the W3 CSS. So lagyan na rin natin ng title. Para lang sorry. The title. Okay, so umpisan na natin. Tignan muna natin kung ano yung kalalabasan niya. So, hahatiin ko lang yung itong browser natin. Hatiin muna natin. So, yun. Ito yung browser natin and then ito yung ID bracket natin. So, try muna natin yung gumawa ng division na may kulay and then mga text.
So, lalagyan ko muna ng kulay para makita natin kung ano yung mga difference. So, let's say this is a green. Green. Save ko muna kung ano yung itsura niya sa browser. Okay, medyo palitan ko siguro yung browser para makita natin yung difference nung gagawin natin na text. Medyo hindi umabot dito. So, mas maganda kasi kung umabot yung yung text natin. So, siguro ulit-ulitin ko na lang para umabot. Okay, so sinadya natin na paulit-ulit yung text dito para may pakita ko sa inyo yung magkakaroon siya ng um, margin dito mamaya. So, gagawa pa ako ng panibago for the panel naman. So, hindi muna natin lalagyan. Copy and paste lang. Okay, so palitan ko ito na kulay red. And then, save again. Okay, so ito na yung dalawa natin na initial muna, yung pinaka-default niya. So makikita ninyo wala siyang margin dito or the padding. And then banda dito medyo malipis din sa baba yung distansya, and also here, although parang napapansin ninyo meron na yata siya, pero actually hindi pa kasi since paragraph yan, pinuputol niya na lang papunta rito yung iba. So, gawin muna natin, i-demo ko muna yung container. So, ilalagay lang natin sa class, okay? So, w3-container. Then, save. Then, let's see kung ano yung nangyari. So, yun. So, ito ang nangyari. At yung code na ito, actually this one. And then, since na nilagyan na natin ng container, nagkaroon siya ng margin or padding. Okay? To be more specific, padding. So, nagkaroon siya ng 16 pixel. Okay? From here. And also here. So, 16 pixel din. So, pag sinabing container, is only left and right na magkakaroon siya ng 16 pixel sa left and right. Okay, so this is the check natin ulit para ma-identify natin what is the container and then what is the panel. So, ito yung container natin. So, try naman din natin yung yung panel. So, ito yung code. Yung code na ito is actually this one. Code na ito is actually this one. Okay. So, lalagyan natin ng panel. So, w3-panel. And then, save it. And then, tignan natin kung anong mangyayari. Ayun. So, kung mapapansin ninyo, mas makapal yung left sa bottom, and then also with the sa upper portion pag sinabing panel. So, that is a 16 pixel. Same also here, left and right. So, magkakaroon siya ng padding
or margin of 16 pixels. So that's it, the demo. And then the next will be the uh, sample activity na video.